So, tingnan natin ang pag-uugali ni Senator Alan Cayetano o yung anak ni Kumpanyero. Ano po? Pag-ugali. Para malaman natin kung ano klaseng ugali ang magsasalita si Atty. Claire, Undersecretary o spokesperson ng Malacanang. Ano po? Pakinggan natin yung kwento niya. Tinutuloy eh. Kasi, baka kasi walang pumupuna or laging nagagawa yung gusto sa pamamagitan ng pagsasalita, napapaikot yung sitwasyon. Tapos papalabasin siya yung tama. Diba? So, dito, hindi ko alam how to describe Senator Alan Cayetano. Lumabas yung totoong Senator Alan Cayetano. Diba? At kung you will go back, no, to his story, no, during college days, at may nagpapatotoo mga kapil, para makikita mo na ano bang klase na leader or tao si Senator Alan Cayetano. Okay. Binigay ko na sa inyo to before. Gusto ko lang ulitin. Kasi parang ito yung nag-justify, nagsusuporta kung ano ang nakikita natin kay Senator Alan Cayetano today. Diba? Nandyan yung sinabi ni Congressman Lord Alan Velasco na siya rin, nung ayaw ibigay sa kanya yung pagiging House Speaker, despite na meron silang usapan, yung naranasan niyang paninira, mga kapatid. Kaya doon tayo kukuha, doon tayo huhugot kung paano siya ginawa ng intriga. Sinabi daw siyang tamad siya, hindi magandang leader, basta lahat ng fake news. Di ba kasi masyadong sinasabi yung fake news eh. Lahat ng paninira na naranasan ni Senator Lord Alan Velasco at the time na sila ay nag-struggle, no, sa posisyon na kahit na pinangakot, nagkausap na sa harapan mismo ni dating Pangulong Duterte, hindi pa rin natibag si Senator Alan Cayetano. Okay? So, doon makikita, ikaw ba talaga ay isang taong pangbayan o gusto mo lang ng posisyon? Gusto mo lang ng tinitingala na pag ikaw ay nabigyan ng pwesto, hindi ka bibitaw kahit panahon na, time na, di ba? Na lumabas. Panahon na dapat na ikaw ay umalis sa pwesto dahil napagkasundaan or nagkaroon ng proseso or para na lang sa ikatatahimik at ikakaayos ng institusyon. Pero parang doon sa ikaayos na institusyon, hindi siya more on that eh. Parang hindi siya more on that. More on personal interest. Pero using every provision of the law para i-justify yung paghawak niya sa pwesto. Yan na, ginawa niya rin sa House, mga kapatid. Sige, pag-usapan natin mga kapatid, pag-usapan natin itong bago niya. Bago ba ito? Wait lang mga kapatid natin. Wait, anong date ba ito?
3 hours? Teka lang. 3 hours ago lang tama. 3 hours ago. So, bago pa siya. Okay? So, hindi ko alam. Malamang napakinggan nyo na to. Nasa news na to. Pero sige, busisiin natin kung paano siya magturo. Ha? Paano siya magturo? Wala siyang bahid kasalanan. Okay? So, kung interested na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol, You know, we know how you got it sa pananakot, sa panunuhol. Mga kapatid, abogado to ha. Pero wala siyang nilalabas na ebidensya. Puro salita. Ha? Kaya di mo tuloy alam kung masama ba loob mo, star-graping ka ba, kasi hindi ka na kinikilala. Pero kailangan mo pa rin patunayan na tinanggal ka sa pwesto hindi dahil sa gusto ng iba, kundi dahil pinipilit sila. Pero itong mga taong ito na lumipat or nagbabago ng isip, gusto mo palabasin, tinakot lang sila when in fact and in truth, ang gusto nila, ikaw. Ganun yung gusto niya palabasin, mga ka-clear. Di ba? O, ulit natin. so, kung interested na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol, sasabihin ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha niyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or if Di ba? Sino ba nag-flood control? Senator Alan Cayetano, don't forget, your idol, diba? Your idol confessed and admitted that during his time, no, there were ghost projects as early as 2020. Diba? Flood control. May 13,900 something, 13,900 plus na flood control projects si dating Pangulong Duterte. Na-check mo ba? Ba't bumaba ka pa rin? Bakit? Ang laki-laki ng budget sa Davao City. Ba't bumaba ka pa rin sa Davao City? Na-check mo ba? Ano? Nagpa-imbestiga ba si dating Pangulong Duterte atong po sa ghost projects? Meron bang kinasuhan? Sila Diskaya na namayag pag 2016 pa nag-start. Di ba? Nakatawid pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Nahayaan, di ba? Nahayaan. Kung hindi naman ito pinasimula ni Pangulong Marcos Jr., magpapaimbestiga ka ba? Di ba? Dami na nga sumakay, mga kapatid, sa totoo lang. Ang Pangulo nagpaumpisa, tapos lahat sila kunyari concerned. And in fact, sabi ko nga, 6 na taon tayo nagtiis ng baha sa panahon ni dating Pangulong Duterte. May isa ba sa inyo man lang kinasuhan? Sige nga. Tapos ngayon kayo yung parang concern. O concern kayo kasi meron kayong pinapalabas na maleta issues. Paano kaya yung duffel bags? Diba? Ito totoo may nagsabi, mga duffel bags ng 125 million na pinakuha lang at iniutos ni VP Sara na dalhin sa kanyang security. Ano yun? Pinaimbestigahan mo rin ba, Senator Alan Cayetano?
So ngayon, di ba, parang kailangan sila ang malinis, sila yung dapat na concern. Concern sa issue ng korupsyon. Samantalang mga kakliya, impeachment, di ba gusto nga nilang ipabasura? Sige nga. Pag sinabi natin corruption lahat. Hindi kayo namimili. Pagka-alyado, okay. Di ba? Pag gusto niyo manira, talagang gagawa ng kwento. Oh. Yung isa na may warrant of arrest sa ICC, pinalabas, para hindi makuha ng kamay ng batas. Oh. How ironic. Di ba? Ang tawag, hypocrisy? Di ba? Ngayon, puro flood control, ginagawa nila ng kaso. Nagpa-imbestiga ang Pangulo. May nakakulong. May mga na-freeze ang assets. May nagbalik ng pera. Tanong natin, nung panahon ba ni dating Pangulo Duterte, may nagbalik? Senator Alan Cayetano, meron ka ba man lang ginawa at that time? Di ba ano ka? Congress, naging ano ka, DFA secretary ka. Naging congressman ka. Pero wala tayo meron ba tayo, baka naman nagkakamali ako, may pinaimbestigahan ba ito si Senator Alan Cayetano? Patungkol sa flood control. At that time na siya ay congressman. Meron ba? Pakita naman, baka naman nagkakamali ako mga kapila, i-correct nyo na lang ako, i-correct nyo ako, baka mali ako. Pero ngayon, kita nyo, ulitin natin sinabi mga kapila sa mga bagong pasok. Ganito magsalita si Senator Alan Cayetano. 8 minutes ba ito? Okay. Bilisan na lang natin, okay? Try natin mabilisan. Wait lang. Speed. Wait lang po. Okay? Kung tres sila sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha niya yung 13, buburahin na lang natin yung flood control or i-front and center natin to. Lahat, tinukuyot niyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayaw niyong hindi kayo ang mag-preside. Ayaw niyo na ang numero ay 24. Binabago mo na December 8. Kita niyo kung paano siyang maggawa ng wait lang. Kung paano siyang gumawa ng issue. Hindi naman yun yung usapan eh. Ang usapan lang dito, mga kapatid, kailangan ka ba bang umupo as Senate President? Pero nagwindang-windang na. Kung saan na pumasok. Kasi para palabasin nga na dapat siya ang Senate President, kaya lang, itong mga tao sa paligid na to, may gusto daw itago ng kwento, may gusto itago ng katotohanan, Ganon lang. Sabi natin, nagaya na ba siya? Tanong lang to nagaya na ba niya? Nakuha niya na ba? Nagmana na ba siya sa kagalingan ni dating Pangulong Duterte sa paggawa ng intriga? Kasi parang lahat naman sila na ngayon, yung lahat na nabasbasan, ni dating Pangulong Duterte, parang nagiging eksperto eh. Diba? Kahit walang basiyang, walang dokumento, walang ebidensya, mag-intriga lang, tapos pagka nako-corner, wala lang. Tapos na yung kwento. Ganun lang. Tuloy. Tapos ngayon ay sinasabi sa Senator B, talagang 1624. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors or yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. From the start, diba? On the ball. Control. Diba? Parang ganun din yung naratibo ni mga kakaya. Si Senator Amy. Diba parang pinahindian na to eh. Yung tungkol sa mga chacha-chacha. Di ba binawi nga yung
Senator Amy. Tapos, hindi pa rin yung naratibo niya. So, ibig sabihin ba, ano ko naman sabihin, magkasabot sila ni Senator Amy, no? Magkapareho ba sila ng binubuong plano ni Senator Amy Marcos? Kasi pareho sila halos ng naratibo, mga kalip. Pansinin niyo yun, ha? Pansinin niyo yun. Iba-iba ng sumusulpot niyang issue, pero yung pinaka-issue tungkol sa pagiging Senate President, ang gusto niya palabasin, tinatanggal niyo ako dito kasi meron ka ibang plano. Sino may ibang plano? Sino yung may ibang plano na gustong, baka nga, baka nga kaya nila iniiba yung kwento kasi gusto talaga nila na mawala yung impeachment. Tingin nga natin yung iba mga eksperto, ang tingin nga is, baka nga kaya non-answer ang ginawa. Ganun na, non-answer ang ginawa ni VP Sara. Dahil, di ba nag-change of leadership kayo? Anong purpose? Hindi ba for impeachment? So baka kaya non-answer ang ginawa ni VP Sara kasi baka umpisa pa lang ng hearing, may mag-motion na to dismiss because of technicality. So tingnan natin, sino ba ang may ayaw talagang lumabas ng katotohanan? Di ba? Sinong may ayaw lumabas ng katotohanan? Di ba? Parang pinapaikot lang. Sorry pero yun yung observation ko, Senator Alan Cayetano. Chacha, pag whitewash, para not ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. O, ayan naman nagbintang na siya. Di ba? May pananakot, may panunuhol. Nagbintang na siya. Tapos, kimukat-mukat mo, medyo bandang dulo ng statement niya, sana mali ako. Teka lang. Kung hindi mo pala alam kung tama ka o mali, di ba? Bakit ka gumagawa ngayon ng intriga? Pinapasok mo sa utak ng mga inosenteng Pilipino na nakikinig sa'yo na sinasabi mo tama. Tapos bigla mong babawiin, sana mali ka. Diba? Nagbintang na, naghugas na siya ng kamay, tapos dinumihan niya yung kamay ng ibang tao, dinumihan niya yung mukha ng ibang tao, dinumihan niya yung ibang mukha ng institusyon. Tapos bigla mo sasabihin, hindi ako sigurado kung tama ako Para not ma-control, Chacha, pag whitewash, para not ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Pero sa ginagawa, hindi po sa paulit-ulit siya, magtrabaho, walang drama. Diba? Wala pala siyang hawak na ebidensya. Nang iintriga lang si Senator Alan Cayetano, maliwanag, mga kakilya. Maliwanag. Wala siyang hawak na anumang ebidensya pero nakapagbintang na siya. Sino ang pinagbibintangan niya ng panunuhol o pananakot? Walang makukulong. So dapat you have to be clear on this. Ombudsman ba? Hindi ka pwede mag-play innocent dito. Sino pinagbibintangan mo? Executive? O ombudsman? Makaka-clear. Ombudsman na may hawak ng kaso. Diba? Tapos bigla niya sasabihin, sana mali ako. Bakit? Tinama pa yung phrase niya, sana mali ako. Yung sentence pala niya, sana mali ako. Tama ba? Wait lang kasi. Basahin natin yung word niya. Sana, kasi kasunod yan, Chacha. From the start po, di ba, sabi namin, eyes on the ball. Control, Chacha, pag whitewash, para not ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Pero, Oo, di ba? Sana mali siya. Sana mali ako. Ibig sabihin, totoo? Tama? Di ba? Sana mali siya. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi mo, totoo? Kasi, imagine niyo mga clear, wala siyang pinanghahawakang ebidensya.
alam mo mga media ha, dapat maging maingat kayo dito ha. Sa bawat salita ni Senator Alan Cayetano, dapat handa kayo ha. So, naturingan siyang abogado. Siya lang Cayetano ha. Pero nagsasalita ng walang ebidensya. Pag abogado ka, pag meron kang kliyente, bago mo tatanggapin yan, iimbestiga mo muna yung kliyente mo. Tapos, hihingan mo siya ng ebidensya. Ganon. Hindi siya, bintang ng bintang, alam mo siyang ebidensya. Pananakot daw at saka, bakit sino ba nanakot kay Jinggoy? Si Jinggoy sinabi niya, sinabi nila, lumipat ka lang, wala ka ng kaso. Ang problema kay Jinggoy, wala naman siyang binabanggit na mga pangalan kung sino eh. Yan ang mahirap eh. Nagsasalita ka sa harap ng media, sa harap ng television, camera. Wala ka nilalabas na pangalan. Eh, parang ito, ganyan din si Cayetano eh. Nagbibintang, wala naman siyang nilalabas na ebidensya. Dapat meron kang ebidensya. Kasi abogado ka eh. Kaya, wala. Kaya sa mga nababasa ko dito sa mga tao sa mga kawawa. Ano man tawag nila dito? Yung bahala na kayo. Hindi preso sa utak. Yung matao sa posisyon, sabi nila. Yung mga comment. Sige, hanggang dito na lang ang video. At least nakilala nyo si Caldero, 10K. Alang Cayetano, anak ni kumpanyero. Lagi po kayong manalain, yung kaibigan kay Brother Manny Bautista. Ang mahirap dito, naturingan pang born again ito. Pag-guide pa lang ang mga talata sa Biblia. Hindi siya nag-iingat. Kaya tuloy, napagbintangan niyang sa Diablo siya ng mga nagko-comment. Kahit ako lang pati. Kung ganyan ka, sa Diablo ka. Ako mismo. For me, sa Diablo siya. Ayaw.